Alright, good morning. Let's go. Banti ta mga pre. So, wala nang pantumpik-tumpik pa. Wala na rin paligoy-ligoy pa. Ayan, nag-umpisa na ako sa ating assignment ngayon. Ayan. So, kung nakikita nyo, wala nang tubig yung ating concrete pan dun sa bandang likod. Sa bandang likod nga pala yan guys. Sa pinaglagyan ko ng mga tilapia. So, ayan, drain ko yung tubig at ang bala ko dyan guys is tatanggalin na natin yung mga tilapia guys kasi for some reason, for bad reason is kagabi tinanggal ko lahat ng mga swordtail natin dun sa kabilang lagayan at linagay natin dyan. Tapos kaninang umaga inobserbahan ko talagang kinakain nila guys, kinakain nila lahat ng swordtail, halos lahat, kahit malalaki wala silang sinasanto. So sayang din naman yung mga swordtail natin na tinagay dyan, screen out natin dyan is hindi mapapakinabangan dahil minumukbang lang ng mga tilapia. So ang gagawin natin is yung mga tilapia na lang is tatanggalin na natin. So mga guys, samahan nyo ako sa pagtanggal ng mga tilapia dyan. So medyo marami-rami pa din naman yan. Yan yung mga natira, yung mga medyo maliliit pa, yung mga fry nung dun sa yung mga nakaraan nating breeders. So yan yung mga fry nya na hindi ko na ilinagay dun sa ating malaking fish pond. Dyan lang yan sila lumaki sa filter. So tatanggalin na natin to para hindi masayang yung mga yung mga natin, yung mga pang aquarium fish natin. So ayan, medyo natagalan nga lang ako dyan kasi ang hirap huliin ng mga tilapia kasi sobrang mahila pa sila. Hindi ko naman talaga totally drainin lahat ng tubig kasi baka mamatay yung mga swordtail na natira. So ayan, tinanggal ko na yan sila. So ang ginawa nga pala natin dyan is lininisan natin tapos pinamigay natin yung iba dun sa ating kapitbahay, sa tita ko at sa mga kamag-anak ko. Siguro mga, ayan, hulihin muna natin yan. Siguro mga 3 kilo pa yata yan yung mga natira dyan. Kaya matagal-tagal din tong matapos yung panguhuli ko ng isda, tilapia. Ayan. Hirap na hirap ako dyan kasi medyo masikip yan. Makipot lang kasi yan. Purpose din naman kasi yan is filtration ko lang yan dyan sa malaking malaking fish pan. So, ayan, wala na tayong titira dyan kahit yung mga maliliit. Uhuli na natin yan. Totally wala na talaga tayong titirang tilapia. So, ayan. So, yung koi nga pala na nakikita nyo dyan is medyo malalaki na rin yan. Almost mga 8 inches na siguro ang haba niyan. Tsaka meron pa dyang nag-iisang natitirang angel fish. May angel fish pa dyang natira, isang piraso. Gagawin ko sanang breeder yan. Kaso isa na lang yung natira is hindi na pwede. Yung goldfish, ay yung dyan, yung koi fish dyan, at saka yung angel fish, yun yung pwede nating i-out dyan. So, kung sino yung mga dyan, yung mga may gusto o naghahanap ng ng koi. Ayan, koi. Kulay nga pala niyang koi na yan is gold, tapos yung isa is orange. Ayan po. Pawis na pawis ako dyan kasi ang init. Maaraw na yan. So, ganyan talaga. Tinatyaga-tyaga natin yung mga ganyan kasi hilig naman natin yan. So, hindi talaga tayo napapagod sa mga ganyan kasi hilig natin yan eh. Pero kung hindi mo talaga hilig yung pag-iisda, huwag na kayong sumubok kasi matrabaho at ma-maintenance. Marami nang isasalang-alang talaga kapag nag-iisda ka. Hindi mo talaga sila pwedeng pabayaan na lang dyan kasi kawawa naman, may buhay din yan. Kailangan nilang kumain, kailangan nilang palitan ng tubig. Kaya ayan,
Madalas natin yung pinapalitan ng tubig kasi gusto ko palagi ng malinaw yung tubig. Kaya rin napagdesisyonan ko na tanggalin yung tilapia kasi sobrang last din nilang magdumi. Ang daming dumi ng tubig dahil sa ang last nilang kumain. So kaya tatanggalin na talaga natin yung tilapia para lagi na lang malinis at malinaw yung tubig dyan. Kasi kapag gabi guys, tinitingnan ko yan, kapag malabo yung tubig, hindi ko nahuhuli yung mga mga palaka o kaya yung mga diba tawag doon yung palakang bukid na pumupunta dyan para kumain ng ating mga fry at ng mga maliliit na isda dyan sa bandang likod. Kaya mas gusto ko na mas malinaw yung tubig para kapag gabi, pag tiningnan natin yan is mahuli natin yung mga palambukid na nandyan. Madalas naman ako nakakahuli dyan ng palambukid guys, di ko lang pinapakita sa inyo, pero madalas talaga. Halos gabi-gabi ako nakakahuli dyan, 2 piraso, 1 piraso. Pagkakauwi ko galing ng palengke, tinitingnan ko kagad dyan sa may bandang likod. Minsan nandun sila sa may reptab, hindi sila makaangat basta-basta kasi madulas at may tubig naman. Kaya hindi sila makatalon, kaya nahuhuli ko yan. Ayan sobrang dami pa na talaga. Sobrang dami pa talaga ng mga tilapia na yan. Sayang nga lang talaga, malalaki ng fingerlings na yan. Hindi na nga fingerlings dyan kasi halos magtatatlong daliri na yung laki niyan. O kung meron sanang may gusto, benta ko sana yan, pero wala na, naulam na. Nailagay ko na yung sa rep yung iba. Nalinisan ko na yan. So ayan, tsaga-tsaga lang, ulihin na lang natin to kaysa naman maubos yung mga swordtail natin dyan. Ayan, nangihinayang nga lang talaga ako kasi may mga pailan-ilan akong linagay dyan sa sa chamber na yan na African catfish, yung medyo maliliit. Wala, kinain nila. Nung gabi mismo na linagay ko yung African catfish, kinaumagahan, wala na, ubos na. Wala na akong makita, kinain nila. Kaya wala talaga, hindi talaga pwedeng nandito pa sila. Catfish na catfish nga kinakain nila Paano pa kaya yung mga swordtail? Ang dami kong nakikita, putol na yung katawan, putol na yung ulo. Patay na. So wala na talaga akong ibang suspect, sila lang talaga. Naaktuhan ko na kasi kaya hindi na natin patatagalin pa. So ayan, malapit na ako matapos dyan. Doon ako sa may bandang dulo. Inaano na lang natin yan, review na lang natin yan. So, ayan yung mga nahuli ko. Konti na lang is mga ngalahati na yung balde. Halos pare-parehas ng laki yan. 3 daliri. So, ayan. Tingnan nyo, ang dami Nangalahati yung planggana So, yan lahat ng mga nahuli natin. Diba? Marami pa. So, sa dami ng ilinagay ko kagabi na swordtail, kukunti na lang yung natira. Sila yung may salarin. Sila yung may gawa. So, yan. Sila naman yung ulamin natin.